Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carlo. Isa ako sa masugid na tagapakinig ng channel niyo. Naging libangan ko na ang makipag-marathon sa aking kapatid tuwing gabi para lang makinig sa inyong mga panibagong kwentong isasalaysay online. Isa po ako sa mga tao na naniniwala sa mga kwentong kababalagan. Alam ko pong hindi lamang tayo mga tao ang nakatira sa mundong ibabaw. Ilan sa kanila ay mga nilalang na hindi natin aakalaing meron pala sa mundo at nakikipagsapalaran kagaya natin. Kagaya na lamang ng mga aswang na palagi na nating naririnig sa kahit na sino. Walang tao ang hindi nakakakilala sa kanila dahil ang mga kagaya nila ang nagbibigay ng takot sa ating lahat tuwing sasapit ang gabi. Oo, Sir Seth, lalaki ako. Pero hindi ko itatanggi na natatakot din ako sa mga nilalang na katulad nito. Minsan na kasi naming nakasagupa ang mga kagaya nila at umaasa ako na wag na sanang mauulit pa ang nakakahindik na pangyayaring yon. Dito sa aming lugar sa Negros ay sikat ang mga nilalang na aswang. Kung kilala niyo si Maria Labo, sikat siya sa buong Negros dahil maraming naniniwala na siya ang unang nagparami ng mga aswang sa aming lugar. Bali pinamanahan din umano siya ng kanyang amo ng bertud na tanging mga aswang lamang ang maaaring magmayari. Yan naman naging iba na siya matapos makauwi sa kanila. Pinagpiyastahan ng maraming tao ang tungkol sa nasabing aswang. Pero hindi nila alam kung gaano katindi ang takot na namamayani sa amin sa tuwing sumasapit ang dilim noon. Nagbigay sa amin ng bangungot ang paggala ni Maria Labo dahil na din sa mga napapabalitang natatagpuan bilang kanyang mga biktima. Wakwak ang mga katawan, nawawala ang mga laman loob at tila ba tuyong basahan ang mga ito na iniwan ng kung sino mang kriminal. Nagawa naming magtago at sumunod sa curfew sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo. Bata pa kasi ako nang kumalat ang tungkol sa paggasik ng lagim ni Maria Labo. Kaya naman habang nasa loob kami ng aming mga tahanan, ay naging libangan namin ang magkwentuhan. Si Lola Amor ay maraming alam na kwento tungkol sa mga aswang. Sabi niya, hindi lamang daw sa pagpapamana ng mga bertud nagiging aswang isang tao. Minsan ay nangyayari din yon kapag gumagawa ng ritual ang isang mangkukulam. Ginagawa nilang kasangkapan ang isang atay ng manok na pinapahiran din ng langis na may kung ano-anong inihahalo. Minsan naman, nagiging aswang ang isang tao kapag normal na talaga na nasa lahi nila yon at ipinanganak sila ng kanilang mga magulang na mga aswang. Higit sa lahat, nagiging aswang ang isang tao kapag hinahawaan sa maraming paraan. Yun ay idinadaan sa pagbabawal nila na ipakain sa mga normal na tao ang pagkaing pinakagusto nila o kung minsan ay sa pakikipagpalitan ng laway sa mga ito. Higit sa lahat, kaya nila tayong hawaan kapag naaamoy nating mabango ang pagkaing nalalanghap natin sa mga lugar na imposible naman talagang may mga taong naglalagi. Ganun ang nangyari sa pinsan kong si Rogelio. Dekada 90. Naisipan naming magbenta ng baka sa kabilang bayan para gawing puhunan sa pagtitinda ng aking nanay Daria. Sa hirap kasi ng buhay, hindi na namin kayang suporta ng aming lupa sa pagtatanim ng mais at iba pang gulay. Gagastos din kasi kami ng pagbili ng binhi at abono noon. Kailangan pa naming dalawin ng mga ito ng halos araw-araw para matiyak na walang peste at lumalapastangan dito. Masaya na sana kami noong una. Kaso lang,
Nanalasa ang isang bagyo na nakalimutan ko na kung ano ang pangalan. At winasak ang lahat ng pananim namin na nagsisimula na sanang mamulaklak noon. Para kaming nasunugan ng mga panahong yon. Hindi biro ang makitang nasira ang lahat ng aming pag-asa para makaluwag-luwag sa buhay, kahit papano. Tapos, napakahirap pa ng buhay, lalo na't hindi lamang mga pananim namin ang nawasak noon. Pati kasi ang aming mga alagang baboy na kinailangan naming ibenta para sana sa puhunan na naging malas din naman kasi inutang lang ang aming baboy noon. Tapos tinakbuhan pa kami ng mga taong kumuha nun sa amin. Nag-iyakan kami sa labis na kawalan ng pag-asa. Kaya naman mas lalo kaming namroblema ng muntikan ng magpakamatay ang aking nanay dahil sa labis na kalungkutan. Hindi kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyo na tumalon sa pangpang si Nanay Daria, Sir Seth. Kaso nga lang, hindi niya nakuha ang gusto niyang kamatayan. Hindi kasi siya napuruan. Sa halip, nabali ang kanyang dalawang paa kaya naman naging imbalido siya. Mas lalo kaming namulubi nang isugod namin siya sa ospital at malagasan ng malaking halaga kaya nabaon talaga kami sa utang nun. Napilitan si tatay na magtrabaho sa Maynila. Samantalang ako naman ang naiwan sa bahay para alagaan ang aking ina. Hindi pa nakakalipas ang isang taon, ay may trahedya na namang dumating sa buhay namin. Natagpo ang patay ang aking ama sa higaan niya at nawawala ang iilang mahalagang gamit nito, pati nang ipapadala sanang malaking halaga ng pera. Ni hindi na namin nagawang kuhanin pa ang kanyang bangkay sa Maynila dahil wala naman kaming pera para ibiyahe siya pa uwing Negros. Siya lang naman ang inaasa namin, Sir Seth. Masakit mang isipin pero pilit naming tinanggap na wala na si tatay at inilibing siyang wala man lamang kaanak nun. Mabuti na lang may mga nabili kaming hayop noong unang padala ni tatay. May 2 kaming baka at 1 kalabaw. Ito ang pinalaki ko at ginawang katuwang sa pag-aararo sa bukid noon. Kahit papano ay nakakaraos naman kami. Nagkaroon na kami ng permanenteng pananim sa bukid kagaya ng kape at kakao. Ito yung aming hinaharvest kada taon para ibenta sa bayan. May sayote na rin sa ibaba at saging kaya kahit papano, hindi kami nawawalan ng pang-araw-araw na papagkakakitaan. Nang medyo bumuti na ang kondisyon ni Nanay Daria, hiniling niya na ibenta namin ang isa sa mga baka para gawing puhunan sa kanyang pagtitinda. Kagad akong pumayag kasi wala pa namang tindahan noon sa amin. Isa pa ay 17 anyos lang ako at nangarap din mag-aral, Sir Seth. Isinama ko ang pinsan kong si Rogelio na magbenta ng baka noon. Sa kabilang bayan kami nagpunta dahil ayon sa tiyo ko na kapatid ni Nanay Daria, matataas umano ang presyo kapag doon kami pumunta. Tiyak na malaki ang aming magiging puhunan kaya naman nagplano kami kaagad ni Rogelio kung kailan pupunta noon. Araw ng Huwebes nang maisipan naming maglakad. Madaling araw pa lamang ay nasa daan na kami ng pinsan ko. May dala kaming sulo at bag kung saan nakalagay ang aming sedula, baunan na tubig, pati na ang certification na magpapatunay na sa amin nga talaga ang baka nun at hindi lang basta ninakaw kahit saan. Kanya-kanya kami sa pagkakabit ng itak sa aming mga bewang habang mapagmatsyag sa paligid na naglalakad. Kahit kasi mura pa ang panahon noon ay hindi na nawawala ang mga masasamang loob na nakahandang pumatay para lamang mabuhay. Uso na ang agawan ng pera, bigas at mga alagang hayop noong araw kaya hindi ako nakampante sa paglalakad. Nang magliliwanag na, ay iniwan na namin ang sulo at nagpahinga saglit para kumain ng maagang almusal. Habang nagpapahinga, pinapainom ko naman ang baka para huwag mapagod kaagad. Malayo pa kami sa kabilang bayan at hindi madali ang kalsadang tinatahak namin dahil mga malalaking bato at matatarik na pangpang na kailangan ng maingat na paglalakad para huwag kaming pulutin sa baba kapag hindi namin napansin ang tinatapakan namin.
Mamaya na kami sasakay ng jeep kapag naibenta na namin ang aming dalang baka. Yun ang napagdesisyonan namin noon. Siyempre, hindi namin yon kayang isakay dahil malaki ang baka at hindi magkakasya sa jeep. Isa pa, mamaya ay diretso na kami sa pamimili dahil nakapaglista na si Nanay Daria ng mga bagay at pagkain na kailangan naming itinda. Habang kumakain, tawang-tawa si Rogelio sa ulam niyang tuyo. Ang sabi niya, para daw itong nakangisi kaya naman nakitawan na rin ako. Ganito kasimple ang buhay namin. Tatawa kapag may nakakatuwa at iiyak kapag may nakakalungkot. Walang hassle at mga issue sa buhay. Pagkatapos naming kumain ay nagpatuloy kami sa walang katapusan naming paglalakbay. Sanay na ako sa ugali ni Rogelio. Mapagbiro naman siyang talaga at likas na maingay nun. Siya ang nagpapasigla sa aming paglalakad hanggang sa tuluyan na nga kaming makarating sa bukana ng tunnel na dadaanan din namin bilang shortcut papunta sa kabila. Kapag dumaan pa kasi kami sa normal na kalsada, ay aabutin kami ng hapon, lalo na at medyo maputik ang dinadaanan namin noon. Dulot ng malakas na pag-ulan noong nakaraang gabi. Pumasok kami sa tunnel at tanaw naman namin ang liwanag sa kabilang dulo. Sigurado ako na walang ibang tao sa loob maliban sa aming dalawa ni Rogelio. Pero bigla akong kinilabutan ng animoy may malanghap kaming napakabangong nilulutong pagkain doon sa loob ng tunnel na yon. Natatandaan ko noon ang mga kwento sa akin ni Lola Amor na kapag may naaamoy kaming mabangong halimuyak ng ulam sa lugar na ilang at alam naman naming walang nananatili ay wag na kaming pakampante dahil gawain umano ng mga nilalang o ng mga aswang ang ganoon para makapanghawa. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy sa paglalakad. Naaamoy ko pa rin ang bango ng nilulutong baboy na parang humba nun. Kaya naman pinilit kong ituon ang pansin ko sa aking dalang baka. Hindi ko alam na naaamoy din pala yon ni Rogelio at bigla siyang tumawa. Ang sabi pa niya, ang bangong ulam raw ng kanyang nalalanghap. Bigla umano siyang nakaamoy o nakaramdam ng gutom noon.